Nalo ng 2 gold medals at 2 bronze medals ang Team Pilipinas sa 12th edition ng Robotics Championship International na ginanap sa University of Oradea, Romania na ginanap naman noong May 9 to 11, 2024. Humanga ang mga hurado sa proyekto ng grupo ng medical robot na nanalo ng gold sa freestyle, open for all ages at sa artificial intelligence powered trash segregator na nanalo naman ng bronze sa freestyle high school category. Nanalo din ang grupo ng gold sa Humanoid Challenge at sa bronze sa Mega Zumo Robot Challenge. Para makahuntahan natin, kasama natin si Engineer Frederick Buringot, si Lance Gregory Bolipata at si Louie Carlos Salomon mula sa Aerovotica Robotics and Automation Solutions. Good evening, si Jai Ho po ito at si Dari Johnson. Welcome to Kasalo. Hello! Ayan. Habang hinihintay natin ang ating mga engineer, di ba? Antaray ng Daddy Johnson kagabi about dun sa Wi-Fi na kapalit ay bote. Lalagyan ka lang ng bote, tapos magkakaroon ka ng Wi-Fi connection, no? Sa thesis nila. Ngayon naman, ito naman, mga robotics naman yung mga lumalaban din sa iba't ibang mga bansa. At ang laking bagay ng tulong ng ganyang klase ng mga inventions, yung mga technology na ganyan, kasi napapadali niya ng trabaho ang buhay ng tao. Totoo. Di ba meron na sa Japan yung waiter nila sa Hong Kong, sa Singapore. Ngayon na sila, engineer, oh. Hello, engineer. Magandang gabi po, Sir Lance, Engineer Frederick, Sir Louie Carlo. Good evening po. Welcome to Kasalo. Good evening po. Good evening po. Good evening. Yes, and good evening. Pag-usapan natin, pwede niyo bang ikwento sa ating mga kaserbisyo ngayon kung tungkol saan ba itong championship na ginanap doon sa Romania? Okay, good evening po. So by the way, my name is Fred, ang naging coach sa kanila. So I'm from Aerobotica actually. So ang inatinan po namin na competition is yung 12th robotics competition which was held at Oradea, Romania. So ayun, basically ang competitions na to is maraming games siya. Isa doon yung line following, humanoid challenge, humanoid sumo, mega sumo, yun po, and then yung freestyle, high school, and all ages po. So basically, pagka sinabi nating line following muna, isang siyang track, no? Meron siyang track na kung saan susundan ng robot mo yung linya. So and then merong starting yan and then finishing line. So ayun, susundan niya lang po yung track na yun. Yan po yung sa line following. So and then meron din pong drag race din pala, sorry. Drag race din na straight line lang po siya. So, aandar lang yung robot natin ng mabilis and then hihinto po pagdating sa dulo. Ayan po siya. So, basically, mga nasa 20 meters ata yun. And then, yung next naman is yung Mega Sumo. Ang Mega Sumo naman, ito yung mga Battle of the Bots, parang Battle of Robots. So, autonomous po siya. Hindi katulad dun sa Battle Bots. Meron kasing sikat na, pag i-search natin is yung Battle Bots, merong nagko-control po doon. Ito naman po si Mega Sumo, wala pong nagko-control sa kanila. Autonomous po siya. So the only way na makontrol sila is through remote lang po ng referee. So once na ini-start ng referee, yun po, then that's the time na magsusumo na po. Parang sumo wrestling ng sa Japan na meron kang bilog, and then pag nagkatamaan po yun, and then pag na-out of ring ka, yun po ang talo. Yes po, yun po ang matalo po. And then yung next naman po is yung sa humanoid sumo. So ang humanoid sumo naman is robot po siya, humanoid robot. So basically parang nasa siya, no? 1 foot o and above, mga 1.5 foot ang laki ng robot nyo. And then maglalaban-laban po, yun sila. So just the same, din po yun, autonomous lang din po yun. So once na i-place nyo po siya sa ring, mag-aaway na po yun. Yun po yung sa mega humanoid sumo. Yung sa humanoid challenge naman po, meron siyang mga hagdanan, stairs, na ipakita, no, ang challenge po dito is hindi po alam namin kung paano po ang magiging hitsura ng path ng dadaanan po ng challenge na obstacle na gagawin ni robot. So doon pa lang namin makikita and then ipoprogram po namin kung paano hahakbang yung robot, paano iiwasan yung obstacle. Ganun po. Ayan, kaya ngayon currently yung naka-flash, ayan po yung robot na namin po, no, dala-dala po namin. Coach Bali, yan po yung sa Opo. Ano Yes, bali po, ang sir. naging specific na role ng mga estudyante po ninyo? Halimbawa si Lance at si Luis, ano pong ginawa nila doon sa competition?
Actually, kami is team. Si Lance yung team captain sa team. And then, inano namin sila, no, sa bawat category, meron po silang mga sinalihan. So like, for example, unahin natin si Lance. Si Lance naman po, yung ano, no, siya yung sa humanoid sumo. And then backup niya po doon si Carlo. And then pagdating naman sa humanoid challenge, si Carlo naman po yung nag-main. And then si Lance naman po yung naging backup. Kasi basically po, when it comes to programming, lalo na kung mabilisan po yan, kailangan ng may mga utak talaga dyan agad para malaman mo kung ano ang gagawin mo. So, ayun po. And then yung ibang team din po, ganun po sila yung nagba-back up. So, yun po yung sa dalawa. When it comes to Mega Sumo naman po, ayun po, no? Si Lance at saka si Luis, and then yung Panabo po. So, sila yung nag-program ng robot na with my advice lang po, with my guidance rather. So, ayun po, sila po yung nag-ano po doon. And then, we provided lang po all the kits that they will needed po. Yun lang po yung pinaka-role ni Robotica. So, nagturo sa kanila, nag-assist sa kanila po. Ayun. And then, when it comes to freestyle naman po, so, ayun po, no? Si freestyle naman po na high school and all ages, so, kumbaga, ano po yan? Sila po yung idea nila, then i-come up po, ipinagsama-sama lang po namin, and then dinadagdagan po namin. So, basically, when it comes to freestyle po, ang pagkaya sinabing freestyle, kasi ano po yan, no? Walang limit ng innovation na gagawin mo. Kayo po ang bahala. So, ang present po namin doon is actually 3. Oo, 3 po, no? Sa ano po, sa all ages, yun yung say a vital bot na medical po. So, ayun, na nagme-measure po siya ng blood pressure. Ayan po, no? So, yun po. Then, Coach, pwedeng matanong, yes po. Si Lance ba nandyan din, tsaka si Luis? Luis, nandiyan ba kayo? Yes po, Yes sir. po. Oo. Yes po, sir. Si Lance, sabi tama ba siya ang nagsilbing team captain? Anong naging challenge doon sa kabuuan ng competition? So, as the team captain po, I was involved in all of the robots. So, when one robot had a problem, our team had to fix them. Troubleshooter, ganon. It took us many. Tama ba, Lance? Ikaw yung parang Ito nagsisilbing troubleshooter ng team. Yep, me as well as Sir Fred pa. Si Sir Fred pa yung coach ng whole team. How about si Luis? Anong naging participation doon sa competition? Luis? Hello po. Ako po yung nag-ano sa Humanoid Challenge po, kumbaga yung robot po na mag-aano sa stairs po. Kasama po si Lance, kami po yung nag-program kung paano po yun navigate po sa challenge na ginawa po nila. So kumbaga nag-first po kami doon. Tsaka sa freestyle din, all ages, kami po yung nag-present ng aming ginawa po na innovation po. Mahirap ba yung mga nakatapat ninyong team mula sa iba't ibang bansa? Magagaling din ba sila? Opo. Opo, yung mga gamit po nila is high-tech po talaga. Pero hindi naman tayo kasi naka-gold medal tayo, kulang din. diba? Opo. Totoo. Question, gusto ko lang itanong, yung si Engineer Frederick ay nagmula sa Aerobotica. Ano ba ito? Parang, kunyari, mag-aaral ka sa isang university tapos magpa-partner with Aerobotica o sa Aerobotica ka talaga mag-enroll kapag ganito yung mga hilig mong gawin? Okay. So ganito po, no, kami sa Robotica is a private company. So kami po is meron po kaming mga courses pero hindi po siya part ng curriculum ng Mga universities hindi kami or school. Opo, hindi po. So when it comes to robotics and po, yun po talaga ang ginagawa namin. Electronics, ayan po, no. So meron kaming mga short courses na para diyan na let's say meron kaming hanggang 10 levels. So per level may kanya-kanyang bayad po. So and then po yung una diyan si Lance po, siya he was my student po. Pati yung kapatid niya si Yuffie for 2 years na rin po. No? So, and then pala. tinuruan ko siya ng basic, yes po. Tinuruan ko po si Lance ng basic electronics, ng robotics po sa programming, which is yung Arduino number 1, mga Python po, ganun po. And then after 2 years po, nag-intern din po si Lance sa amin. So, ayan po. Then pagdating naman po sa Panabo, yes po. Yes. So ibig sabihin pala, no, parang itatap yung Aerobotica kapag ka-interested pagdating sa mga ganyang mga sa robot, sa mga electronics.
Yes po, yan po yung number one product po namin talaga. Mm. Opo. So, nagtuturo po kami sa mga young children. So, Mm. actually, hindi lang youngs po, no? Marami po kasi kami mga courses. Kahit mga professionals, yun po, nagtuturo din. Lance, kailan ka nag-start kayo nila Luis ng hilig nyo pagdating sa mga robots? Me, I started at a very young age po. Mga 10, 11 years old. Then, 3 years ago, we met Aerobotica and yep, they gave us a community to interact with, and Sir Fred taught me directly. So I improved my skills a lot in robotics and I was able to join these competitions. Why medical robot and mga trash segregator yung naisip nyo na gawin? Me and our team in Aerobotica, we want to build robots that can improve human lives for example, the trash robot. Mhm. Instead of employing humans to segregate trash, we can use robots that can do it themselves, that can segregate trash that could be toxic for humans. And for the medical robot, you could check your vital signs, and we could use those for the barangays instead of hiring nurses or other doctors individually. And Mhm. Wow, so congratulations. What's your advice naman? Kasi I'm sure maraming listeners tayo at saka viewers tonight na nagkaroon sila ng idea na meron palang avenue kapag ganito yung mga hilig namin. Kasi di ba hindi siya normally na pag-uusapan, na broadcast. Ayan, anong advice mo sa kanila, Lance, at saka si Luis? For me po is, if you want to, if like gusto mo po talaga na mag-aral ng robotics, you need po niya ng consistency sa robotics po, and need rin po ng problem solving skills, at saka matalas talaga ng pag-iisip sa robotics po. Sa budget, mahal ba yung mga ganyan? Kasi di ba pag mga Siguro. electronics, kailangan may malaking Yes pera po. ka din, no? Budget din po. Ayun. Pero may affordable materials naman po sa online po. You just have to hanapin lang po. Ikaw naman, Lance. yeah, for me, if there's a will, there's a way. Simple lang, no? Pero kung Because gusto mo talaga. we started before we met Aerobotica, we started with building robots out of cartons and simple junk. And yeah, if there's a will, there's a way. So siguro last na lamang kay Coach, kay Engineer Fred, para dun sa mga unti-unting nagkakaroon din ng interest sa robotics, ano bang pwedeng gawin nila para sila ay maging kagaya din ni Lance and Luis? Okay. So, ganito lang, no? Kami sa Aerobotica is willing kami na tumulong sa kanila pagdating sa ganyan. So, yan po talaga ang main product namin. So, pumunta lang sila sa amin kasi malaking chance nila na makapunta din sa ibang bansa. Kasi actually, hindi lang po ito yung sinasalihan namin, no? So, maraming competitions po. So, kaya kung willing po sila, pwede sila mag-enroll sa amin, mag-inquire po, and then ibibigay po namin lahat sa kanila from scratch. Kagaya nga ng sinabi ni Lance, so 2 years na siya sa amin, so from scratch po, inano namin sila. Yun po. Ayan. And then kailangan lang nila is yung dagdagan ko lang yung sinabi ni Lance and ni Carlo. So para sa akin naman, kailangan talaga nila is yung focus, determination, and then yung willingness nila to learn. Yun po ang kailangan. Kasi nothing is impossible kapag nandyan po yan. So, Coach, dapat yun po, ba pagka ganyan na gustong matuto ng kaalaman dyan sa robotics, magaling sa math? Actually po hindi. Hindi po. Dagdag factor lang po 'yun, lalo na pagdating sa may mga time din kasi na kino-compute diyan, Oo. pero hindi naman necessarily na magaling ka sa math. Basic lang po. Anong skills So- na dapat meron ang gustong matuto niyan? When it comes to skills naman, ang ano po dito is talagang maging kayo sa electronics na part. Maging interested kayo, lalo na kung bata pa, no? So, yung pagiging simpleng mabutingting lang, malaking bagay na po 'yun. Kasi doon po nag-i-start po talaga. Ayan.
Ayun. Mm-mm. Thank you guys, Thank thank you you. coach, and good luck sa mga susunod pa ninyong competition. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you Yan po. po ay mula sa Aerovotica Robotics and Automation Solutions, si Engineer Frederick Boringot at saka sina Lance Bolipata and Luis Carlo Salomon. Oh, di ba?